Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin itong pahayag ng isang Associate Justice ng Supreme Court na may limang examinee o kumuha ng bar exam na na-disqualify dahil hindi nakapag-sumite o hindi nakapag-pass ng dokumento o ng mga kinakailangang mga papel. Para sa akin, no, parang pinagyayabang pa niya na kung hindi kayo kung hindi niyo ipapasa yung mga ganitong papel, sayang lang yung pagkuha niyo ng bar exam. So para sa akin, hindi maganda kasi una, nakamove on na yung tao eh. Natanggap na nila na na-disqualify na sila, no? So tapos na yung laban kahit masakit, no? Kahit masakit na isipin na ang nagiging basihan ay yung papel na hindi naman ganoon kaseryoso. So baka sabihin natin siya, yan ang patakaran yan ang magiging batayan kung anong klase kang tao kung kapag ikaw ay naging abogado. No, para sa akin hindi kasi yung papel na yun pwede namang ipasa, pwede namang gawa ng paraan. At saka hindi naman alam ng Supreme Court kung ano ang dahilan kung bakit hindi naipasa ng examinee o ng kumuha ng bar exam yung mga papel na kinakailangan. Kasi sa pag-take ng bar exam, dalawang uri ng dokumento o mga papel. Una, yung mga papel na kailangang ipasa bago payagan na makapag-take ng bar exam o bago payagan na kumuha ng pagsusulit. Ang pangalawa ay yung mga dokumento na kailangang ipasa pagkatapos kumuha ng bar exam. So, isa ako sa mga na-disqualify na examinee. Nakapag-take ako ng bar exam pero sa kasamang palad, na-disqualify ako dahil may mga dokumento na hindi ko hindi ko na i-submit, no? Hindi ko na isumite. Pero hindi ko alam kung naipasa ko ba yung bar exam o hindi. Kasi yung email na natanggap ko mula sa Supreme Court, sinabihan lang ako, no, na you have been disqualified, no, sa bar exam. So we cannot continue checking your papers, no. O sinasabi doon na hindi na namin kailangan pang i-check ang iyong papel kung tama ba ang iyong sagot o hindi kasi hindi mo na ipasa o hindi mo na isumite yung mga kinakailangan dokumento. Para sa akin na masakit, no, kasi una, public school teacher ako. Alam niyo naman sa pampublikong paaralan, napakaraming estudyante ang aming tinuturuan, no, ang aming hawak, no. Halimbawa ako, may estudyante ako 500, humigit kumulang, no, noong kumukuha ako ng bar exam, nung kumuha ako ng bar exam. So, kahit papaano, no, may responsibilidad din ako sa hindi lamang sa Department of Education kundi sa taong bayan na magbigay ng dekalidad na edukasyon, no, kasi empleyado din ako ng gobyerno. Bilang empleyado ng gobyerno, teacher din, mandato o obligasyon ko na gampanan ang tungkulin ko na magbigay ng dekalidad na edukasyon dahil yan ang nakalagay at nasusulat sa saligang batas, no. So ang aking punto, ang point ko lamang ay sana hindi naging basihan yung mga papel na yun para i-disqualify ang isang examinee o yung barrister o kumuha ng bar exam. Kasi yung mga papel na yun, kaya namang ipasa, kaya namang gawa ng paraan o kaya namang ihabol, no. Siyempre sabihin natin na na kulang lang sa oras o dahil sa yun nga, nagtatrabaho ako bilang isang pampublikong guro. Hindi naman basta-basta ganun kadali na para sa isang guro na basta-basta na lang absent na hindi nagpapaalam, na basta-basta iiwanan mo na lang ang iyong klase na walang teacher na sasalo sa iyong mga obligasyon at basta-basta mo na lang iiwanan ang mga mag-aaral na hindi natututo sa leksyon o sa subject na yung tinuturo, no. So sana binigyan ng pagkakataon ng Supreme Court yung mga hindi nakapasa o nakapagsumite ng mga kaukulang dokumento para naman mabigyan ng hustisya yung pinaghirapan namin. Kasi kahit papaano nag-review naman kami. Kahit papaano tinapos naman namin ang exam, no? Na-stress din kami, no? Nagpuyat, no? Siguro yung iba sa amin hindi makatulog, no? At saka papel lang yun eh. Hindi naman yun magiging batayan kung anong klase kang abogado, kung nakapasa ka ng bar exam o anong klase ka ng tao kahit pa hindi ka nakapasa ng bar exam kasi yung mga papel na yun, joint affidavit of good moral standing. So kung wala ka namang kaso, madali lang naman makuha yun. At saka yung iba pang mga certificates, makukuha, kaya namang ihabol kaya namang ipasa. Yun nga lang, dahil sa mayroon tayong trabaho at hindi rin naman basta-basta na iiwanan mo na lang ang iyong trabaho, lalo na kung ang iyong trabaho ay serbisyo publiko, talagang isasakripisyo mo, no, ang serbisyo publiko para lang sa mga papel na yon. Kung tutuusin ay dapat bigyan ng
sapat na oras, no? O kaya binigyan man lang sana kami na makapagpaliwanag kung bakit hindi namin naipasa o naisumite yung mga dokumento na yon. Kasi yung Supreme Court na rin mismo ang nagsasabi, no, dito may mga doktrina sila na yung procedural rules must be liberally construed. Ibig sabihin yung mga proseso, no, kailangan i-relax. Hindi dapat maging stricto sa mga proseso. Kung ang hustisya ang hinahanap, no? So dapat hustisya ang mangibabaw, hindi yung proseso. Kasi kasi nung nalaman ko na na-disqualify ako tapos hindi man lang hindi man lang chinikan yung papel ko, no? Para lang sa akin parang katamaran, no, sa part o sa bahagi ng Supreme Court na hindi nila tapusin na pag-check sa aking papel kasi may karapatan din akong malaman kung yung mga sagot ko sa bar exam ay tama ba o mali, no? Para magawan ko ng mga adjustment, no? At kahit papaano, kahit pa bumagsak ako, o sabihin natin, no, at least nabigyan mo hustisya dahil ilang araw din ako pabalik-balik sa examination room at saka may karapatan din ako malaman ng resulta, ang aking kakayahan, no, bilang isang examinee, no, o bilang isang tao na kumuha ng pagsusulit. Tulad ko, isa akong guro, no, yung aking mga mag-aaral, no, binibigyan ko talaga sila ng feedback. Ibinabalik ko sa kanilang papel at yan, chinichikan ko, no. So, wala akong pakialam kung may mga personal silang issue sa akin o wala. Pero bilang isang lingkod bayan, no, talagang chinichikan ko ang kanilang papel para malaman nila kung anong marka ang kanilang nakuha, kung ano ang kanilang kakayahan. Dapat naging ganun din sana yung Supreme Court, no? Hindi na lang basta-basta sabihin disqualified ka dahil hindi mo na ipasa yung ganitong papel. Excuse me, no? Yung mga papel na yon, hindi yon ang magiging batayan kung mabuting tao ka o hindi. Kasi may mga narinig ako, may mga nalaman ako na kahit pa kumpleto yung papel, nakagawa rin naman sila ng mga krimen. Nakagawa rin sila ng mga hindi maganda. Saka sa libro na Judicial Ethics, napakaraming kaso ng mga abogado na mas mabigat pa kaysa hindi pagpasa ng papel. Saka ang Supreme Court mismo, ilang beses na nilang pinayagan na maipasa ang mga motion, mga pleadings, mga affidavit kahit palagpas na sa panahon ng pagpapasa para lang masiguro na mayroong hustisya. So, ganun din sa aming mga kumuha ng bar exam, no? Tao din kami, kailangan namin ng equal protection, dapat patas ang pagtrato, no? Hindi lamang yung may mga kaso, kundi pati na rin sa pagkuha ng bar exam, no? So, yun, no? Dapat hindi sana naging sobrang stricto ang Supreme Court sa proseso o sa pagpasa ng mga papel na kaya namang ihabol. At sana binigyan kami ng due process dahil karapatan namin yan, nasa saligang batas, no? Hindi pa naman kami abogado, citizen pa naman kami. So may rights pa rin kami, no, na bigyan ng due process. Ibigyan kami ng pagkakataon na ipaliwanag ang aming mga sarili, no? Ipaliwanag kung bakit hindi namin ipasa. Lalo na kung meron na mga mabigat na dahilan, no? So parang pinagkaitan niyo kami ng due process niyan. Kaya nga dapat sa Senado magkaroon ng check and balances. Yung Supreme Court sometimes, no, paminsan-minsan imbestigahan din dahil hindi independent sila eh. Parang gusto na lang nila gawin lahat, no, na hindi nababantayan. Tsaka yung pagpasa ng papel, hindi naman ganong seryoso yun kaysa impeachment, di ba? Meron ngang taga Supreme Court na impeach, di ba? Ibig sabihin, merong ginawang kabulastugan kung hindi ako nagkakamali. Kasi hindi ka naman mai-impeach kung wala kang ginawang mabigat, no, na mabigat na paglabag, kung wala kang namang nilabag na batas at kalimitan sa impeachment, mabigat, no? Mabigat ang yung ginawa, no? So, yun, sana binigyan kami ng pagkakataon na may pasa ang mga papel na yan o kahit man lang sana pinaalam sa amin kung anong resulta ng bar exam, anong resulta ng aming pagsusulit, no? Kung mataas ba ang marka ang aming nakuha, nakapasa ba kami o hindi, no? So, kahit hindi pa kami nakapasa, makita man lang namin, no, ang aming mga papel, no, kung saan kami nagkamali para makapag-adjust kami, no? Makagawa kami ng necessary adjustments, no? Para malaman namin kung saan kami ang bahagi na kailangan namin galingan. Tapos, baka sabihin naman ng Supreme Court o ng ibang tao na, kasi sa pagpapasa ng dokumento, diyan makikita kung mayroong good moral character ang tao o hindi. Para sa akin, hindi. Mali yun, no? Kasi dito, no, sabi dito, the law does not define the term good moral character dahil subjective nga, no? So, ang good moral character, wala siyang kaukulang definition o wala siyang particular na kahulugan. Ibig sabihin, ang good moral character, ng tao, bias, no? So, para sa kanya, para sa iba, yung taong ganito, yung sip-sip ay mayroong good moral character, yung hindi sip-sip, hindi marunong makisama. So, para sa isang tao, yung kanyang kaibigan may good moral character, yung mga hindi niya kaibigan walang good moral character. So, masyado subjective, no? Kaya nga sinasabi dito na yung good moral character, wala daw kaukulang definition o wala daw kaukulang ano bang definition sa Pilipino? Sabihin natin, walang eksaktong kahulugan kung ano ang good moral character, no? Ito ay ayon sa Königsberg versus State Bar of California.
Kasi kapag pinayagan pa natin kung ano ang kahulugan ng isang good moral character, yun na lang ang magiging batayan. Magkakaroon ng bias, no? Kasi iba't iba ng pananaw ang mga tao kung ano ang good moral character, no? So, yun, no? So, papel lang naman yun. Hindi ibig sabihin na nilalang ko lang na hindi na kami susunod sa proseso. Ang sa amin lang is, sana binigyan kami ng due process. Tapos, ito, no? Sabi din dito, sa canon law, no? Sa Code of Professional Ethics, at ito sa Supreme Court, din may sabi nito na ang isang aplikante kahit pa nakapasa ng bar exam ay maaari siyang pagbawalan na makapagpanumpa, no, o manumpa bilang abogado kapag siya ay nakagawa ng krimen, no. Pero no, sa pagkakaalam ko, merong isang tao na nakapasa ng bar exam, pinayagan pa rin ng Supreme Court kahit pa nakagawa ng krimen. So alin ang mas mabigat? Yung hindi ka lang nakapagpasa ng dokumento dahil sa sobrang busy mo sa trabaho, o kaya naman dahil sa meron kang responsibilidad sa taong bayan, o doon sa tao na nakagawa ng napakabigat na krimen pero pinayagan pa rin ng Korte Suprema na makapagpanumpa. Kung hindi ako nagkakamali, no? At saka ito, no, Code of Professional Responsibility. Diba? Ang grounds for impeachment, culpable violation of the Constitution. So, culpable violation, para sa akin, parang culpable violation kung hindi nyo chinikan ang aming papel dahil kailangan namin ng equal protection, patas na pagtrato, no? Kahit pa kulang ang aming dokumento dahil nagpagod kami, kumuha kami ng pagsusulit, tinapos namin. Tapos hindi nyo pa kami binigyan ng due process, hindi nyo kami binigyan ng pagkakataon na maipaliwanag namin ang aming mga sarili, kung anong dahilan, kung bakit hindi namin naipasa yung mga dokumento. Tapos dito rin, betrayal of public trust. Betrayal of public trust dahil kayo bilang sa Judikatura, no? Saka yung sa Bar Examination Committee, no? Meron din kayong obligasyon sa taong bayan na magserbisyo, no? Na magserbisyo, yung maging tapat na paglilingkod sa taong bayan, no? Hindi ibig sabihin na ibang sangay or ibang bahagi kayo ng pamahalaan o gobyerno o estado ay hindi na kayo saklaw hindi na kayo saklaw ng sabihin natin ng saligang batas o ng taong bayan na magbigay ng mabuting serbisyo. Kasi para sa akin pangit na hindi kayo magserbisyo na maayos, na basta-basta nyo na lang sasabihin na disqualified dahil kulang ang papel, tapos hindi nyo na chichikan, no? Hindi nyo na chichikan yung papel, hindi nyo na ipapaalam kung nakapasa ba o hindi, o ano ang resulta ng kanyang pagsusulit. Para sa akin, katamaran yun, eh. No? Sana ipinakita nyo man lang sa amin ang resulta ng pagsusulit para kahit papano mabawasan yung bigat na aming dadalhin, no, dahil hindi kami pumasa, o kaya yun nga, kahit hindi kami pumasa, at least mabigyan lang ng justisya, no, na ang aming pagsusulit. Kaya kayo nga rin sa Supreme Court nagkakamali. Una, in-email niyo sa akin na hindi ko natapos yung pagsusulit. Tapos nagprotesta ako sa pamamagitan ng email din, no. Tapos ngayon, dinouble check niyo, no. Tapos inamin niyo na may pagkakamali sa inyong bahagi na natapos ko nga ang pagsusulit, kinumpirma ninyo na nagkamali kayo sa pagsabi na hindi ko natapos yung pagsusulit. No? So binawi nyo, sinabi nyo, sorry, nagkamali kami, akala namin hindi mo tinapos ang pagsusulit. Yun pala, na-disqualify ka dahil kulang ang iyong dokumento, hindi mo naipasa yung dalawang dokumento, yung dalawang papeles, yung joint affidavit, no? At yung isa pa, no? Yun, doon pa lang nagkaroon na ng negligent, pagpapabaya, no? So, in other words, hindi nyo masyadong binabantayan ang performance ng mga nasa ilalim ninyo, no? Pinababayaan nyo na lang. Yun nga, sana magkaroon ng check and balances, no, sa bawat sangay ng pamahalaan, no. Ang legislative, tingnan yung Supreme Court kung nagtatrabaho ng maayos, lalo na yung mga staff nila kasi parang walang professionalism sa aking palagay. Tapos ganun, magkaroon ng check and balances. Kaya pangit na ibalik pa, no? Pangit na banggitin pa na disqualify dahil sa walang mga dokumento, dahil hindi na ipasa ang mga kinakailangang dokumento. So kailangan pa ba ulitin? Nakapag-move on na yung tao, no? So tutok ka doon, doon ka sana tumutok sa mga nakapasa. I-congratulate mo, paalalahanan mo na huwag gumawa ng mga masama, ng kabulastugan. Yun. Bakit mo pa tututukan yung mga nasaktan, no? O may dala-dala na mabigat, no? Mabigat sa dibdib, no? Nasa recovery period, no? Na pinipilit kalimutan, no, ang mapait na karanasan dahil sa pagkabagsak dahil bumagsak sa bar exam, no? So sana hindi na lang sana niya binanggit o in-emphasize na merong mga hindi pumasa o dahil na disqualified. Para sa akin parang double kill na eh. Hindi na nga nakapasa,
mabigat naman sa dibdib, tapos binanggit mo pa, no? Pinaulit-ulit mo pang ni-remind, no? So maging ano naman sana tayo, maging maawain naman sana tayo, no? Kasi baka dumating ang araw na yung espada at ang timbangan na hawak-hawak, no, ng Lady Justice ay baka bumagsak, no? Baka bumagsak sa mga ulo nyo, no? Baka, no? Yun lamang po at maraming salamat.